Hi fam, this is Ivy Shan, and I'm here to give you some tips and advice on how to survive here in Australia with your family. So please do watch, follow, and subscribe to my YouTube channel, Ivy Shan. See you later. Bye. So ito na nga yung tips and advice paano makasurvive dito sa Australia based on our experience. So hindi ko sinasabing nakasurvive na kami, pero we're still in the process of learning and surviving dito sa Australia. So nauna yung asawa kong dumating dito. Ilang years ka na rito, honey? 1 year and 1 year and a half. So, yun, nag-start ng July, no? July 2022. Tapos, kinuha niya kami ng March 2023. Kasi nga, na-sponsoran siya ng kanyang employer dito sa regional area, New South Wales. Yan. So, paano nga ba mag-survive ang isang family? Siyempre, sa una, pagkarating namin dito, buo kaming family. Know your budget muna. Ayun, yung budget. Yes. Tsaka, sa side ko naman bilang mom, syempre, gusto ko agad magkaroon ng work. Hinabol-habol ko. Ayan, nag-try ako mag-apply. Di dumadating sa akin. So, nag-business muna ako. Which is, mas nag-click, di ba, Han? Mas nag-click. Nag-try ako mag-home-based business. Yung pagluluto. Ayan, tsaka yung Filipino food, saka yung paggawa ko ng mga handmade jewelries online. So, salamat sa mga sumuportang kababayan natin. Sila Nanay Helen, sila Tita Eva, salamat sa mga suporta nyo. Pati sa iba kong mga customer, thank you kasi nakakaraos tayo araw-araw dahil din sa kanila. Tsaka, syempre, nagtatrabaho din yung mister ko. OT, ganyan. Mahirap kasi pag... hours a day. Kasi nga, let's face the reality. May utang kasi. Ganun talaga. Kasama, part ng buhay yan. Syempre sa una, ganun, hanggang sa makaraos. Kasi hindi pwedeng kung nagre-rely lang tayo sa isang source of income, dapat meron din yung isang na merong kinikita para dalawa kayo, teamwork. So, yun nga, may dalawa kaming anak. Ayan, naglalaro sila. Yan yung playground nila. So, hindi pa sila nag-aaral. Pero, mag-aaral na sila next year. Papasok ko sila ng school, no? Si Kobe pa lang yung panganay namin. So, hopefully, matustusan din namin yung pag-aaral ng anak namin. So, nakakuha ko ng work dito in a span of 6 months ba, Han? 6 months. 6 months na pag-i-stay ko rito, nakakuha ako ng work. Dahil din sa pagtitinda ko online ng mga ulam-ulam, ayan, ng mga food, mga Filipino food like spaghetti, ganyan. Tsaga lang. Oo, tsaga-tsaga lang. Nakilala namin to. Filipina din siya. Na nagtatrabaho siya sa isang hotel. Sa isang hotel. Tapos, hindi namin nakalain na manager pala siya. So ginrab ko yung na yun na take advantage ko yun para makausap siya if ever na merong nag-reach out ako sa kanya. If ever na merong bakante para sa akin, ayun, nakapasok ako as receptionist. So, not bad. So, yun yung start doon nag-start ako magkaroon ng work. Casual nga lang. Yun yung after ng work mo, Han, di ba? So, ganun salitan kami. After ng work niya ako naman. Pero hindi naman araw-araw yung akin kasi nga, nag-aalaga din ako ng anak ko. Ayun, bukod nga sa nag-aalaga ako ng mga anak ko, syempre tinuturuan ko sila. May mga, yun nga, may small businesses nga ako.
na baby pa, which is ito nga, yung Filipino food vibes. Makikita nyo siya sa description box. And yung isa ko, handmade jewelry, talagang handmade with love. Ayan. Ivy's Boutique Store. Nasa description box din if you want to check. Ayan. May kasunod pa tong video na to, so check it out and see you later!